muli ayoko pong masabi na ito yung naging layunin ko sa pag-press con na ito. Pero dahil sinabi po ni Secretary Vince na he would appreciate it if I name names, pwede po akong magbigay ng isang pangalan. Sige po, sir. Sino po ito? Pwede pong i-background check si DPWH Undersecretary Ari Perez. Siya po Ari ay Perez. kitaan ko posible ding hahawak ng biddings ng mga proyekto sa central office at tignan po kahit yung background lang niya Opo, ay opo. Oo. hindi po ito ayon sa layunin ni Secretary Vince na masabi natin na malinis na ang bidding sa DPWH. Sabi ko din ay meron mga miyembro ng team ni Secretary Dizon na nakipag-meeting na sa mga contractors sa labas ng DPWH at meron din pong ebidensya na nagkaroon ng mga meeting sa labas ng DPWH. I think inamin din naman na ni Secretary Dizon sa ibang interviews niya na oo, nagme-meeting naman sila sa mga contractors pero wala daw kickback. Pero ang hinihiling ko ay ilabas nila ang listahan ng mga contractors na na-meet nila at pwede ang publiko mag-decide kung may reason to doubt na wala pong mga usapang pag-award ng mga proyekto sa mga contractor kaya nagkakaroon ng mga meeting na ganito. Magsisingit lang po ako, Congressman. Opo, sorry po no kasi itong inyong binanggit na team ni Secretary Dizon, bagamat we sincerely appreciate nga na nagsabi ko kayo ng isang pangalan dito na amin din po siguro tatawagan para makuha ang kanyang panig, but don't worry, Congressman, pupuntahan natin yung advocacy po ninyo doon sa mga budget per district at ang inyong sinasabi nga nababaan yung presyo para masiguro na walang kickback. Mamaya pupuntahan po natin yun. Kasi po ngayon, siguro as you know, because of your press con and this interview, nagkaroon po ng shadow of doubt, no? Dito po sa team ni Secretary Vince, no? Kasi tiwala ang pinag-uusapan natin dito na wala na po yung tiwala kaya nag-overhaul po mismo sa hierarchy ng DPWH. Ngayon, kung may sinasabi kayo na yung isa sinasabing nakikipag-usap na sa mga kontratista, parang ang dating po may pinag-uusapan sila na dilihensya o kickbackan na siyang pinanggagalingan ng lahat ng problema ng bayan ngayon. So, pwede ba natin lang klaruhin yon muna? Yun ho bang pakikipag-usap sa mga kontratista outside of DPWH? Ano pinag-uusapan nila? Sabi ng source ninyo. Unang-una po, magandang umaga po Sir Ted. It's an honor to speak with you and kayo po ay dating member ng House of Representatives din at kayo po ay nagpa-file ng SALN. Ang rule sa Congress ay maging transparent tayo. Tulad po sa pagpa-file ng SALN, kung meron man iba pa ang mga i-deklara ang mga congressman, that gives confidence na wala tayong itinatago. Kaya ang pwede pong ibigay na direktang sagot din sa inyong tanong ay I would say siguro halos lahat sa kanila ay nilapitan na ng mga kontraktor. Kasi ako, bago akong congressman, Opo. I'm sure lahat ng iba pang mga bagong congressman nilalapitan ng maraming mga kontraktor. At ang statement ni Secretary Vince ay nagkakaroon nga ng mga meetings kahit sa labas ng DPWH. Kaya parang hindi naman to controversial for me to say na nagkakaroon ng mga usapan. And I'm not saying that there's any discussion of kickbacks in those meetings, but at the very least, I'm asking that there be transparency. Okay. Sige po. So, I'm saying then na after the first thing that I mentioned, if you're asking for more on the subject, I would say siguro halos lahat ay nilapitan na ng mga contractors. Kaya hinihiling ko na lahat ay mag-disclose ng mga connection sa mga contractors. Okay, halos lahat. Sir, sorry po kasi ang ating mga kababayan ngayon because of this revelation, alam niyo ho yun, lalo silang nagiging interesado at quote-unquote uhaw sa impormasyon. Yung pong Ari Perez ay USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Meron din pong Arthur Bisnar, USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr., USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III, USEC for Office of the Secretary. Samuel Turgano, USEC for Legal Services. At itong si USEC Nick Conti, Undersecretary for Planning, na pumalit po dito kay USEC Cabral. Ito ho ang pinag-uusapan nating team. Ito po sila ito, yung aking mga binanggit na mga USEC ngayon na kasusumpa pa lang sa tungkulin. Yes po. Ako po ay may impormasyon tungkol sa iba pa sa mga
opisyales sa DPWH, Mm-mm. pero I think it's safe to say, Sir Ted, na Mhm. pag nasa DPWH ka, halos lahat po ng mga bagong appointees ay nilalapitan ng mga contractor. Kaya ayoko lang naman pong sabihin na Opo. yung mga babanggitin ko lang ang Okay. dapat mag-disclose. I don't see why it's Mm. controversial to ask that they disclose their connections with contractors, all of them. Yung magsasabi na wala silang connection, mabuti na malalaman natin na wala pa silang connection. Pero several of the names that you mentioned. Pero yung iba naman, I think wala. I mean, Oo. lalo na po yung mga hindi naman galing sa industriya ng construction. Okay. Opo. When you say po connection, Congressman, connection as in meron silang relasyon ng contractor, either relasyon bilang relative o relasyon sa negosyo. Ano po? Can you just clarify, please? May nagsabi sa akin na meron miyembro ng team ni Secretary Dizon na mismo ay contractor. Pero sinabi ko po sa aking press con na hindi naman ako naniniwala dito. Ito po ay aking nire-relay lang para pwede nilang isa publiko ang kanilang mga connection sa mga contractor. Pero Sir Ted, baka alam niyo din po ang mga district engineering and regional offices ng DPWH ay may marami din mga opisyales na mga contractor. Kasi pag ikaw ang nag-a-award ng mga kontrata, yung logical ay gumawa ka na rin ng kumpanya at sarili mo i-award, di ba? Opo. Kaya Opo. Kaya nangyari nga itong skandalong ito, kaya nga po nangyari at yan nga po lumalabas na sa investigasyon. So Congressman, yung mga contractors na binabanggit nyo, meron ba ho kayong pwede mabanggit? Sino-sino mga contractor ito? Ito pa rin ba yung nandun sa 15 listahan? Yung 15 na listahan ng presidente? Ito pa rin ba yung contractor dyan sa inyong distrito? Sino-sino po ito? hindi po mga contractor ang mga source ko. Ang ilan ay nasa kongreso, ang ilan naman po ay nasa media, ang ilan ay may mga pribadong individual. At Hindi po yung contractor po na kumakausap po sa mga sinasabi niyong team ni Secretary Dizon. meron isang tao na nagsabi sa akin na ang source niya ay contractor na mismo ang kumausap sa miyembro ng team ni Sec Dizon sa labas ng opisina. At baka may hinihingi na yung team kaya gusto nilang lumabas din ng balitang ito para wag nilang ipitin siguro yung mga contractors kapalit ng isang konsiderasyon. Pero I don't really want to go into the details that I have not heard firsthand. Opo. And I said naman po in my press con yesterday na hindi naman firsthand ang impormasyon ko, pero credible po ang mga ibang mga sources ko, at dahil marami po ang mga naririnig ko, ang sinasabi po ay where there's smoke, there's fire. So I'm just asking for transparency Opo, to sige. erase any doubts. Opo, sige. Bago ho natin tuluyan ng bitawan tong isyong ito, again, to answer my question, kinakausap ng mga contractors yung team ni Secretary Dizon. Yung contractors na yon, again, meron na ho ba kayong alam na kung anong construction company yon? Para lang ho natin maiklaro po. Itong Hindi sino ko ba alam, ito? pero Opo. ang guess ko ay hindi naman yung mga top contractors na Okay. pinag-iinitan na yun. Opo. Sige po. Sige. So, Congressman, yung pong inyong sinasabi na bawasan yung halaga ng mga proyekto. At ngayon po naman, in fairness, maaari mo na ma-access yung GAB, no? Yung inyo pong pinasa ng majority po ditong bago kayo mag-undas break. At kita po namin talaga ho dito yung presyuhan pa rin sa mga proyekto. Gawin kong halimbawa yung inyong district, Congressman, ha? Opo, ito po. Region 4A, Batangas 1st District Engineering Office. Dito po may nakalista na construction of multipurpose building sa Balayan, Batangas. Meron po sa Calatagan, Batangas, meron po sa Calaca, Batangas, meron din pong sa Lemery, sa Lian. Pare-parehong 20 million ang halaga nito, no? Ito po sinasabi na pare-pareho yung halaga, iba-iba yung lokasyon. So ano hong inyong gustong mangyari po sa ganito? Ito ho ba ay ito ho bang budget na ito nilikha ng DPWH before ho kayo dumating dyan? Sino po ang nag-propose nitong mga proyektong ito? Actually, ang nilikha ng DPWH ay karamihan mga road projects. May kasama din mga flood control. At ang pinanukala ko po ay palitan natin maging mga multipurpose buildings. Kasama dyan ang eskwelahan at mga health center. Okay. Dahil ang nalaman ko ay malaki ang kakulangan ng mga classrooms at health centers sa ating bansa. Dahil hindi daw kayang dayaan masyado ng mga contractor ang mga vertical projects. Kaya maliit lang daw ang kickback.
Kaya dun sila sa mga horizontal. Okay. Kaya ang polisiya ko ay puro buildings ang i-amend ko ngayong 2026 budget. At yung classroom sizes po ay standard, pati na rin po ang mga health centers. At just to disclose, as I said in my press con with the House yesterday, I've been requesting for additional classrooms for my district. Okay. And Opo. the reason why gusto kong ibaba ang presyo, magkaroon ng savings ang DPWH, ay para mag-grant ng DPWH ang karagdagang mga classrooms Opo. kung magkaroon ng additional savings sa budget. Okay, opo. Kasi nga po, Congressman, hindi masama yung mag-propose ka ng budget, no? Ng project sa iyong lokalidad, sa iyong constituency. Kasi nga, yan ang trabaho mo din. Ikaw nga ang kinatawan para nga malaman mo yung needs ng iyong constituency. So, kung kailangan dito ng multipurpose, pwedeng health center yan, pwede yung pwede yung para sa eskwelahan ng mga bata, it's okay, no? Ang inyo pong sinasabi sa inyong advocacy, yung halaga ng proyekto. So ito ho bang sa halimbawa po sa district ninyo na 20 million sa ilang pong multipurpose building, mga 5 po yata ito o 6, itong 20 million na ito, nanggaling po ito sa DPWH mismo? Wala pa itong program of work, Congressman? Yung DPWH ay gumagawa ng program of work after the budget is approved, if not mistaken. At kung classroom building yan, ang unang narinig kong budget per classroom is 4 million. Opo. Tapos, nakita ko, posible pala, ay halos kalahati. Pero para may buffer ang DPWH, sabihin mo 2.5 million. Kaya kung ang isang 20 million peso budget ay sa 4 million per classroom, 5 classrooms ang makukuha mo. Pero kung 2.5 million per classroom, 8 classrooms ang makukuha mo. Kaya nga din, isinusulong ko ibaba ang presyo kasi nakafocus tayo ngayon sa ghost project. Okay. Pero kung overpriced ang project, parang na rin yung 3 out of 8 of those classrooms ay na-ghost, di ba? Opo. Kaya gusto ko sana ma-maximize pa after the approval of the budget. Ki-question ko pa ang DPWH. Bakit sinasabi nyo na ito ang presyo, kung maaari natin ibaba, mas marami sana mga classrooms ang makukuha natin sa halaga na yan. Okay. Sige po. So, ang